Kumusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po nakakalungkot po mga katambay. Meron pong isang vlog sa YouTube. Pakinggan po natin. Ito po si Showbiz Chika. Kung ito po na i-vlog niya po na bumalik na raw po ang laglag bala na naman sa ating bansa, di ba? Nakita po natin noong mga nakaraan. Nalulungkot tayo. Ang airport natin sinusurot, may daga at marami pang problema, di ba? May nakawan pa sa airport, di ba? Nakaraan. Ngayon naman, bala naman po ang bumabalik, laglag bala. Kaya nga nakapagsabi po ang mga Pilipino, ito na ba ang umpisa ng bagong Pilipinas? Dahil pinapalitan na po yung luma. Ang luma kasi, hindi na naging worst airport ang Pilipinas. Pero nung naging bagong Pilipinas, pang-apat sa pinaka-worst airport sa buong Asia. Gaano karami ang bansa sa Asia? Dati, wala na sa worst airport nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, bagong Pilipinas ang sinasabi. Isang damukal na pagbabago sa airport. History ang nangyayari sa ating airport. Na bago po natin umpisan mga tambay, nagpapasalamat muna si Kamanong sa mga nakakagusto na ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, siyempre sa YouTube at sa TikTok. Thank you po. Umpisahan po natin ang nakakalungkot sa ating bansa, sa ating airport. Pinawi daw ng Office for Transportation Security nitong Huwebes ang pangamba sa tanimbala scheme sa NAIA matapos na matagpuan umano ang bala sa loob ng bagahe ng mag-asawang Pinoy bound to Thailand. Ang nasabing mag-asawang pasahero ay nag-post ng video ng kanilang karanasan sa social media kung saan sinilip ng mga security officer ng NAIA ang kanyang bagahe matapos ang isang bala ay nakapaloob sa loob ng malinaw na plastic bag na nakita sa loob ng kanilang bagahe. Itinanggi niya na sa kanya ang mga bala at ipinakita pa ang lisensya ng kanyang baril na kasama sa kanyang mga dokumento sa oras ng insidente. Ang tanimbala ay isang bagay na nangyayari noon sa panahon ni Noynoy Aquino na napag-alamang isang modus para umano kumita ang ilang awtoridad sa NAIA. We can always present all available data, pictures and video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Sabi naman ng OTC officer in charge na si Jose Briones sa isang panayam sa TV. Sinabi ni Briones na maaaring kay Charity ang bala dahil ang airport ay gumagamit ng automated system para i-screen ang mga bagahe ng mga pasahero. Kapag yung bag ay may suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang mag-separate ng bag niya and that baggage will be subjected to baggage inspection. That's the only time na hahawakan niya ng baggage inspector natin, aniya ni Briones. Lumalabas sa atin, kasi nasa bag niya dagdag pa niya. Nanindigan si Charity sa pagtanggi sa ipinagbabawal na bagay. Hindi, kasi meron po kaming license at the same time sinong siraulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na nakaplastik pa yung bala, anong gagawin ko dun, sagot pa niya. Kaya naman, maraming netizens ang nagsasabing balik tanimbala na sa NAIA, tila hindi nakukontento ang mga taga-DOTR sa mga kapalpakan nila. Mula nang maupo bilang kalihim si Bautista, wala nang magandang balita ang naihatid nito sa kanyang pamumuno kundi puro kahihiyan na lamang. Una, pagkaupo nito malawakang brownout agad sa airport, nawala ng plastic card ang mga lisensya sa LTO, pati rehistro ng mga sasakyan ay bond paper na lamang, kasama pa ang mga walang plaka na ma-issue sa mga may sasakyan. Inaatake rin ng mga peste ang airport, tapos ngayon tanimbala is back. Ito ba ang mukha ng bagong Pilipinas na nais ipaabot ni Bautista sa buong mundo? Ay, nako. Kasabay ng tanimbala, Nakakalungkot lang po, no? Si Secretary Bautista. Ibang-iba po nung panahon ni Secretary Tugade, no? Ibang-iba. Ibang-iba yung lumang Pilipinas. Di ba? Ngayon, sa bagong Pilipinas, iba na eh. Iba na ang pagbabago. Di ba? Ang daming problema. Brownout, tapos ang dami. Di ba? Pinepeste, magnanakaw, worst airport, di ba? Tapos yung ibang ahensya pa natin, nakita nyo, sinabi ng ating mabutihing vlogger, si Showbiz Chika, di ba? Mga lisensya natin, yung mga rehistro natin, yung mga plaka natin, di ba? Na hindi na rin nagiging tama ang serbisyo ng gobyerno. Hiyang-hiya naman ako rito kay Secretary Bautista
na ang pondo nakukuha niya na napakalaking budget taon-taon. Pero hindi po niya naipapatupad ng maganda sa mga Pilipino yung kanyang mandato, di ba? Yung mandato niya ang hindi nagagawa sa ating mga Pilipino. Hindi katulad ni BP Sara, yung kanyang mandato, di ba? Na ibibigay po sa ating mga estudyante, sa ating mga paaralan. Pero ito, ibang klase. Pero wala aksyon ng Pangulong Marcos. Napakarami na kapalpakan nito ni Secretary Bautista. Pero wala pa aksyon ng Pangulo natin. Kung dating Pangulo yan, sibak na yan. Sibak na pong matagal yan. Di ba? Napakarami kapalpakan ng airport. Di ba? Sunod-sunod ang kahihiyan natin sa buong mundo. Di ba? Umaakit pa naman tayo ng turismo, mga turista na pupunta sa ating bansa dahil isa yan sa bubuhay ng ekonomiya natin. Pero ang airport natin pinagmamalaki. Worst airport. Ngayon may bala na naman. Nung nakaraan, ninanakaw yung mga pa-check-in ka na. Sa x-ray, ninanakaw. Pero dayuhan pa yung nanakawan. Dinadaga, sinusurot. Nakakahiya naman tayo, mga Pilipino. Nakakahiya tayo, tayong mga, katulad ng mga OFW natin. Pag-uusapan tayo, ganun sa bansa nyo, ganun. Kalaki ng problema ng bansa nyo, kurap. Di ba? Saan napupunta yung budget? Bayad yan. May mga maintenance pa yan. Di ba? May pondo yan. Lalo sa mga LTO, di ba? Hindi naman libreng binibigay sa'yo. Pagka nagparehistro ka, yung plaka mo, binabayaran natin yun. Hindi naman libre yun Saan napupunta yung mga pera? Di ba? Lahat naman binabayaran natin. Di ba? Nagtatax naman tayo ng tama. Pag sinisingil tayo ng buwis. Di ba? Pero yung ginagawa nilang pagserbisyo sa atin na sila may hawak ng pera natin, ganito lang. Ganito po. Hindi kaya isa itong scheme na ginagawa para lang masabi natin na dapat lang private na ang humawak niyan. Hindi kaya ito isang di umano diskarte nila. Secretary Bautista, nagtatanong po si Kamanong, hindi ho ba diskarte ito? Para ang airport hindi sumama loob ng mga Pilipino na maibenta o manatili na pribado na hawak. Parang mga nangyari po sa ibang asset ng gobyerno na naging pribado na. Ang ating kuryente, tubig, di ba? Karsada, pati ang ating kaisa-isang petrolyo, di ba? Ano pa, at marami pang iba. Halos wala na pag-aari ang Pilipinas. Umaasa na lang tayo sa mga ibibigay na tax ng mga pribadong may-ari niyan, di ba? Ay, nako, nakakalungkot lang po. Ito po ang pinakamagaling sa bagong Pilipinas na sekretary ng ating bansa sa bagong Pilipinas. Isa po ito. Kung bibigyan po ito ng parangal ng Pangulo, ito po ang dapat bigyan ng parangal. Pinakamataas na parangal itong ahensya nito. Hindi yung ahensya ni hinahawakan ni BP Sara na top 1. Dapat ito ang top 1. Itong ahensya ni Secretary Bautista. Siya po. Dahil hindi nawawala ng issue yung kanyang hinahawakan. Pero never binatikos po ng media yan. Nakita niyo po. Samantalang si BP Sara, konting galaw, nakabatikos na ang media. At marami pang iba ang bumabatikos. Pero dito, wala. Tahimik. Tahimik ang mga media. Walang oposisyon. Sabi nila, di umano, sa bagong Pilipinas, wala na oposisyon. Lahat kakampi na. Ang meron lang oposisyon sa bagong Pilipinas sinasabi, ang mga Duterte. Ang mga Duterte lang ang kalaban. Sila lang ang kalaban. Sinasabi, kaya dapat sila bakbakan ng 6 na taon. Ay nako, ano po masasabi niyo mga katambay sa ating airport? Pagkatapos na hindi pa nag-uumpisa ang sinasabing magte-take over ng San Miguel, sunod-sunod na ang problema ng airport. Ay nako, Secretary Bautista, ipagpatuloy niyo po yan. Maganda po ang magiging imahe ng ating bansa sa ginagawa niyo yan. Magiging famous ang ating bansa. Lalo ang airport natin. Secretary, ipagpatuloy niyo po ng 6 na taon yan. Yung ganyang pagpapatakbo niyo po sa airport natin. Napakagaling po. Magiging nasa World Guinness of Record tayo
mga katambay, pagdating sa airport. Di ba? Ay, palakpakan natin si Secretary Bautista. Opo, kasi tayo kayaya di ba? Tayo yung representative tayo ng ating bansa, tayong mga Pilipino. Pupunta tayo sa ibang bansa. Pag nalamang Pilipino ka, wala, bulok ang airport niya, wala. Hindi kami pupunta diyan. Walang kwenta. Una-una, may laglag bala diyan. Tapos airport niyo may surot, may nagnanakaw pa. Paano kami pupunta riyan? Delikado, 'di ba? Tapos nandiyan pa mga terorista. Ay nako. May mga kalimang grupo, 'di ba? May mga laganat di umano droga ngayon. Ang patayan, may mga kidnapping pa, may holdapan pa. Ay nako. Tapos niligal pa baril ngayon. 'Di ba? Pati baril ngayon, pwede ka nang bumili ngayon. Pag may pera ka, background check ka lang, 'di ba? Ay nako. Bagong Pilipinas. Ay, oh. Yun lang po mga katambay. Nakakalungkot po na nagiging history ang ating airport. Samantalang nung panahon ni Pangulong Marcos, nung nakakita ng balang ganyan, kinain na. Kinain na. Kung sino yung nakakita noon na sinasabi, yung nasa X-ray, ay yun ang kakain. Sa panahon ni Pangulong Duterte, kakainin niya yung bala na yon. Ewan natin kung ipapakain ni Pangulong Marcos yun, mga tambay. Abangan natin pag-uwi kung talaga ipapakain niya yun. Yan lang po mga tambay, nakakalungkot na balita sa airport ng ating bansa. Nakakalungkot. Nagpapaalam po, siyempre, taste tayo, ganun po talaga. Ganun po ang ating bagong Pilipinas ngayon. Hindi nawawala ng issue ang ating bansa. Nakakalungkot lang. At ang issue, puro hindi pa maganda. Mga katambay, mahalin pa rin natin ang ating bansa, ipaglaban natin, ingat-ingat lang po. May pag-asa pang makabangon tayo muli. Paalam, bye-bye.